Ito na yung bagong Lily, di ba, na ipinakikilala natin ngayon sa ating mga kasamahan sa press. So, let's start with a question and answer. Marami silang gustong itanong sa inyo. Ayan. So, si Joey Romel Gonzalez ang unang magtatanong. Kala ko si Si Joey. Joey, no? Hi, I'm Romel Gonzalez. Hello. And of course, I'm from PMPC and I write for pep.ph. Wait lang. Wag po natin i-play yung music kasi baka ma-copyright. Ulitin ko? Hindi na, Yes, okay. yes. And also, I also write for Police Files Tonight and many others. And my first question is, medyo parang ano lang tayo, kailan kayo eksakto ulit na buo as Lily na ha, with these new members? And gano'ng katagal na kayo? Actually, it's our second year anniversary this coming September 21. So, magto 2 years na kami this September 21. So yun, kumusta yung itinakbo ng banda in 2 years? Actually, ang dami nangyari. Una, syempre, ang hirap talaga, honestly. Kasi kailangan namin mag-adjust sa isa't isa. Like, mga matagal ng members, we've been around 17 years na, then may mga bago kaming members, si ilang tatlo. Kailangan talagang, alam mo, magkaibang ugali. Millennials, tapos Gen Z, medyo mahirap pagsamahin. Pero dahil, dahil sa music, actually, nabubuo lahat. Nagiging maayos yung isang malaking puzzle. Tapos may phone-in question sa likod ko. Paki-introduce daw yung mga bago, yung buong pangalan ng mga bago. Ilan yung original? At ilan yung, hindi, yun nga yung bago. Original, dalawa. For the record. Sige, Ako na lang po magsasabi. So, the original members are, of course, Aaron Ricafrente on bass, Alden Acosta sa guitars. Siya yung iconic na gumawa ng Tininiw na intro and siya yung kaliwete doon. And of course, our drummer Lem Belaro and the one who composed Magbalik, Lem Belaro. Tapos kami namang tatlo yung bago. Actually, Nathan, hindi siya masyadong bago kasi 2017 nasa Kalalili na siya. So Nathan Reyes, pero sessionist pa lang siya noon. Ngayon, member na talaga siya ng Lili on guitars. And of course, our newest member here is Ezra. Siya yung nagki-keyboard sa amin. Added flavor to our band. And Joshua, ngayon 2 years na kayo, kumusta ang naging takbo ng karir mo bilang kapalit na magitan ni Mildred, bilang kapalit ni Kian Cipriano? Actually, sobrang natuwa ako kasi ang bilis rin ng chemistry naming lahat. Kumbaga, nagkaroon kami ng struggles pero sa totoo lang, pag iniisip mo, ang bilis rin ng nangyayari sa amin na ang daming kumukuha sa amin, ang daming nag-embrace sa amin. Marami ring bashers pero totoo yan, naka-help din sa amin. Looking forward ako sa marami pang pwede namin gawin. Ano yung pinakamasakit na bashing ang natanggap mo? More on sa akin kasi syempre pinalitan ko si Kian. So, maraming comparison. Isipin mo si Kian, maangas, naka-shades, tapos ako naka-crop top. So parang, alam mo yun, maraming nag-bash sa akin na hindi daw ako rockista. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga ako rockista. And I'm not Kian Cipriano. I'm Joshua Bulot and this is not Kali Lili, this is Lily. So, gusto kong iparating sa mga tao na wala kayong dapat ikumpara kasi this is a new band and I'm not Kian. I'm not the shadow of Kian. So, And dalawa na lang, talk show ko ito, charot. Okay. Are you friends with Kian? no, personally. Lahat kayo wala kayong communication with him? Ito, tanong. Di pa kami nagkikita eh. Actually, gusto ko nga. Kasi para malaman namin kung sino ba unang papansin. Kasi, yun talaga, hindi pa nagtatagpo yung landas namin. Pero sa akin, okay lang naman. Kasi dati kayo magkasama. Yes. Pero hindi na si Chepo nakikita kayo. Hindi pa. Okay. Oo nga, sayang. Si Aaron, baka may sasabihin. At kaya Aaron, nakita na kayo? Hindi pa rin eh. Walang chance. Pero yun din, so given the chance na magkita kami, so hayaan na namin yung destiny kung anong mangyari.
Ayun. And for my last question, well, alam naman natin dahil sikat na mga grupo ngayon, like SB19, Bini, and the others, Ben and Ben, ano? Sino? December Avenue, Dilaw. Personally, sa inyo, anong epekto ng mga nagsisikatan na banda ngayon? Although kayo naman talaga ay Lili, di ba? Dati pa. So, ano epekto sa inyo na booming ang music industry ngayon with all the artists na sikat din ngayon? Extremely positive. Extremely positive effect on our careers and our ability to play more shows. And you know, I'd say good music is good music. Like no matter the age, it's always gonna be there. And SB19, Ben and Ben, December Ave, these acts, we look up to them. And we'd like to thank them for, you know, spearheading this entire thing. It's been very positive all the way. Ako, personally happy ako. Kasi pag nagbo-boom yung music, lahat nakikinabang. Lahat. From the entertainment industry, sounds, lahat. And I'm very happy na naging part ng may top artist ngayon na ako yung isa sa humubog. So, tuwan-tuwa ako ngayon na number 1 siya ngayon. Sino siya? Dionela. Sino? Yeah. What do you mean ikaw humubog? Simula bata siya, ako yung nag-train sa kanya. Then, actually may song ako sa kanya, which is yung Agaw. May banda nga din kami dati. How you related to... Doon siya nakatira sa amin. Parang his dad is a pastor. Then, magkapit-bahay kami. Yung mom niya din nag-work sa amin. So, ayun, doon kami nagkakilala. Then, magkasama talaga kami simula bata siya. Ako yung nag-train sa kanya. Then, nakakatawa kasi isa siya sa top artist namin. Paki-spell daw yung pangalan ng artist. Dionela. D-I-O-N-E-L-A. Babae siya? Lalaki. Okay. So, ulat ngayon ng CD niya. Okay. Thank you guys and congratulations. Follow ko lang. Kagaya ko Diyos at saka yung dalawa pa na bago. Paano kayo napasok sa Lili? Na audition ba o nagkaroon ng parang handpick pa kayo o nirecommend kayo? Paano? Ako, siguro ako muna. Yung band, especially si Lem, 2010 or 11 pa lang, I'm Nathan po pala by the way, yung guitar player. Si Lem, matagal ko nang kilala 2010, tama. And naging housemate ko pa siya sa... Naging housemate ko pa siya sa Pasig. 2010, and yun, nasa university pa ako nung time na yun. So we go way back. And then, ako kasi yung background ko before, session player ako. So I played for different bands and then eventually talaga naging friends kami. And 2017, nung umalis si Tatsi, ako yung nag-fill in ng role na yun. And then ever since, tuloy-tuloy na ako. Akala Lili pa lang nandyan ako. And then, you know, until now, Lili, nandito na ako. Ako ay, hello po, magandang hapon. I'm Ezra po, keyboardist. And same as Nathan din, nagkakilala rin kami ni Kuya Lem. Way back 2021, bumuo kasi siya ng parang isang band. Tapos ako po yung pinakaunang pumasok doon. And yun, hanggang sa nung time na naghanap na ng bagong vocalist. Parang naging sessionist din ako ng mga kuya ko and mga brothers ko. And ayun, hanggang sa nagtuloy-tuloy na din. And nandito na po ako as new member, alam mo yun, new taste. I'm proud para sa bagong natin. Iyak na yun. Diyos, ang kaya ni Kian, may plano ka na bang pasukin yung pag-artista? Actually, paano ako napasok? Nagkaroon sila ng parang search for the lady. So parang merong 10 mall shows na pinuntahan. And then nag-join ako sa mga parang mga ika-8 na mall show. And tapos yung step by step, parang out of parang 300 na contestants yun. And ako'y nanalo doon. So yun yung parang hindi naman. So bakit pala naging Lili? Tinanggal yung Kalya. Ano ba ibig sabihin ng Kalya Lili? Okay, ito. Kala Lili kasi parang nakuha yung name sa Tinapay, sa Pasig, no? Yung sinabi ko sa'yo, tinapay. Then bakit Lili? Tinanggal namin yung CA. Para din na malalas. Lili kasi means rebirth. Okay. So sabi ko sakto, para tayong baby ulit na magsisimula ulit. Yes.
And we also acknowledge the legacy ng Kala Lili. Hindi namin kakalimutan. Kasi Kala Lili is not Kian Cipriano. It's all of us. Tama naman. Diba? Lahat kayo. Yun ang title. So meron pa rin, pagka meron tatak pa rin ang Kala Lili. So Lili.